Nang kumuha ang binata ng entrance test sa akademya, natuklasan niyang 9 na puntos lang ang kabuuan ng lahat ng attributes niya. Pero ang isang tulad niya ay nakatabla pa rin ang muse ng klase sa unang pwesto sa freshman assessment. Kahit na ganoon, basura pa rin ang tingin sa kanya ng ibang mga estudyante. Wala silang kaalam-alam na ang tinatawag nilang basurang pinagtatawanan nila ay mayroong 2 top tier na double na talent. Ngunit 2.5 araw lang ang nakalipas, isa lang siyang ordinaryong fresh graduate na kakasabak pa lang sa totoong mundo. Bago makahanap ng maayos na trabaho, iginagapang niya ang pamumuhay sa pamamagitan ng pagpapalevel ng mga game account para sa ibang tao. At para patunayan sa mga kamag-anak niya na hindi siya ang talunang tingin nila sa kanya, umalis siya ng walang pag-aalinlangan. Determinado siyang ipakita sa lahat na hindi siya isang walang silbing palpak. Ngunit isang gabi, isang biglaang katok sa pinto ang sumira sa tahimik na buhay na pinanghahawakan niya. Nagtataka siyang nagbukas ng pinto at nakatanggap ng isang kakaibang sulat. Nang sandaling iyon, pinunit niya ang envelope. Agad siyang nilamon ng buo ng makapal na itim na usok. Kasabay nito, isang malamig na boses ang patuloy na umalingaw-ngaw sa isip niya. Binabati kita. Tanggap ka na bilang isang probationary freshman ng Dawn Academy. Tapos na ang identity verification. Magsisimula na ang forced teleportation. At sa ganoong paraan, puwersahan siyang kinaladkad ng nakakatawang sulat na iyon papunta sa sumpaang lugar na ito na tinatawag na Dawn Academy. Habang sinusubukan pa ni Xiaolin na intindihin ang gulo sa isip niya, isang nang-uuyam na boses ang biglang sumabog sa tainga niya. Yo, gising ka na rin sa wakas. Ano, nag-hibernate ka ba rito? Ang ibang mga freshmen sa paligid niya ay naguluhan din sa biglaang sitwasyon, at ang ilan sa kanila ay biglang sumigaw sa galit. Anong klaseng lugar ba to? Kidnapping to. Palabasin niyo kami rito ngayon din. O tatawag ako ng pulis. Pagkatapos ay may isang naiinip na pagtski at isang matalim na kislap ng malamig na liwanag ang humiwa sa hangin nang biglang iwasiwas ng isang nakaunipormeng lalaki ang mahabang talim sa kanyang kamay. Humaging ang talim sa itaas ng mga ulo nila nang may nakakabinging ugong at ang biglaang pag-ataking iyon ay nagpatulala sa bawat freshman. Bakas ang inis sa kanyang mukha nang magmura ang lalaki. Bakit ba kayo sumisigaw? Magsitahimik kayong lahat. Bakit ba laging may mga tangang ganito sa bawat bagong batch? May ginagawa ba ang mga tao sa admissions bukod sa paglamon? Sakit sa ulo. Habang nagsasalita, ang malamig niyang tingin ay dumapo sa buong grupo. Dahil sa isang taang nakatulog ng matagal, napakaraming oras na ang nasayang ng klase natin. Kaya iklian ko na lang to. Ito ang Dawn Academy, Freshman Class 7. Ako ang instructor nyo, si Qin Xuan, at bawat isa sa inyo ay pinili ng tadhana. Dito, dadaan kayo sa isang brutal na pagsasanay, lalagpasan ang mga limitasyon nyo ng paulit-ulit, at sa huli ay makakamit ang karapatang pumasok sa bagong mundo. Agad-agad, isang alon ng mahihinang bulungan ang kumalat sa grupo. Isang bagong mundo. Nababaliw na ba ang taong to? Tuluyang binaliwala ni Qin Xuan ang mga pagdududa. Dito, maaari niyong makuha ang pinakamataas na kapangyarihan, walang katapusang kayamanan, walang kapantay na otoridad, at maging immortalidad. Tama na ang mga kalokohan. Sisimulan na natin ang potential assessment ngayon din. Pagkarinig doon, bumagsak ang loob ni Xiaolin sa kaba. Mabilis niyang nilibot ng tingin ang paligid at nagsimulang magkalkula ng tahimik. Mayroong hindi bababa sa 200 na tao rito. Ang ganitong kalaking setup ay malabong maging isang ordinaryong kidnapping lang. Anong klaseng lugar ba to? Nasa mundo pa kaya sila? Patuloy na umaalingaw-ngaw sa isip niya ang salitang bagong mundo. Para itong eksena sa isang laro o baka isa itong extraterrestrial colonization project at itong tinatawag nilang potential assessment. Katulad kaya talaga ito sa mga laro kung saan tinitingnan ang stats ng isang karakter. Nang sandaling iyon, natapos ng isa sa mga freshman ang test. Sinulyapan ni Qin Xuan ang screen, nakita ang kabuang stat count na 24 at napaismid sa pandidiri. Basura. Susunod, ang estudyanteng sumunod ay nakakuha ng kabuang 32 puntos at saka lang nagbigay ng atubiling tango si Qin Xuan. Pagkatapos nyon, isa-isang dumaan sa test ang iba pang mga freshman. Tiningnan ni Qin Xuan ang mga numero at hindi man lang tinago ang kanyang pagkadismaya. 1 o 2 lang sa mga ito ang may kwenta. Kakausapin ko ang principal mamaya. Dapat tigilan na ng admissions ang pagpulot ng mga tao mula sa basurahan. Hindi nagtagal, turn na ni Xiaolin. Humakbang siya sa evaluation device habang pigil hininga sa kaba at hindi na iwasang bumulong sa sarili. Natapos ang lahat sa loob ng 6 o 7 segundo. Halos 1 buong minuto na para sa akin. Bakit hindi pa ito tapos? Samantala, tinitigan siya ni Qin Xuan nang may halatang pananabik, umaasang baka ang isang ito ay may ibubuga na. Pero nang sa wakas ay matapos ang makina, kakatalikod pa lang ni Xiaolin para umalis ng bulyawan siya ni Qin Xuan. Diyan ka lang. Patingin ang mga numero mo. Ang tagal-tagal. Huwag mong sabihing isa ka palang nakatabong yaman. Ngunit nang dumapo ang mga mata ni Qin Xuan sa screen, biglang nanginig ng walang patid ang kanyang kamay. Nakadisplay sa screen ang mga salitang, pangalan, Shaolin. Strength na 2, Agility na 2, Intelligence na 2, Constitution na 3, kabuang stat value. Siyam.
Diyos ko, ang tagal ko na sa Down Academy at ngayon lang ako nakakita ng ganitong kabasurang stats. Ngayon lang ako nakakita ng nagsimula ng may single-digit na total. Buwisit, isa ka talagang once-in-a-century rare specimen. Biglang sumabog ang buong classroom sa malakas at nangungutyang tawanan, at ang bawat masamang komento ay tumarak sa pandinig ni Xiaolin na parang mga patalim. Sino ba kasi ang gustong manatili sa basurahang tulad nito? Kung may lakas ka ng loob, ibalik mo na ako ngayon din. Habang pinapanood ni Qin Chuan na maglakad palayo si Xiaolin, hindi pa rin niya napigilang magreklamo. Akala ko pa naman may magaling na tayong estudyante. Sayang lang ang inasahan ko. Isang malaking basura. Bawat panunuya ay parang karayom na tumusok sa kanya at naramdaman ni Xiaolin ang nag-umapaw na kahihiyang nabubuo sa loob niya. Mula noong bata pa siya hanggang ngayon. Kahit saan siya magpunta, palagi siyang tinatawag na basura ng mga tao. At ngayon, kahit sa isang lugar na ganito kahibang, hindi pa rin ba siya makakatakas sa turing na yon? Halata ang pag-aatubili, naglabas si Qin Chuan ng isang metal tag. Sa level mo, ang pagpunta sa test ay maituturing na pagpapakamatay. Isang malaking pag-aaksaya ang ibigay sa iyo ang identity plate na ito. Biglang inagaw ni Xiaolin ang identity plate mula sa kamay ni Qin Chuan. Nagliliyab ang kanyang mga mata sa matinding pagmamatigas at pagsuway. Hindi mga numero ang magpapasya kung basura ako o hindi. Kahit ano pa ang sabihin mo, susubukan ko ito para sa sarili ko. CJ, matapang pa rin pala ang bibig mo. Ayos. Upo na lang ako at papanoorin kung paano ka sampalin ng realidad. Huwag ka lang maihi sa salawal mo habang may pagsusulit. Sa sandaling iyon, isang freshman ang mahiyain na nagtaas ng kamay at nagtanong, ano ba talaga ang ibig mong sabihin sa mga talentadong estudyante? Pinasadahan siya ni Jing Chuan ng isang nakakapanindig balahibong tingin. Sila ang mga masuswerteng halimaw na halos sinusubuan ng langit ng biyaya. Sila ang pinakamatibay na garantiya para mabuhay sa bagong mundo. Sila ang mga nakatadhana na mangibabaw sa lahat. Para naman sa inyong lahat, intindihin niyo muna kung paano makakapasa sa entrance test. Pagkatapos, sa gitna ng matinding tensyon, isang malinaw na boses ng babae ang biglang bumasag sa ingay. Sabi mo sa akademya na ito, makakakuha tayo ng nakakabilib na kayamanan at gusto kong malaman kung anong kapalit para makuha ang mga yon. Malinaw na lumambot ang inis na mukha ni Qin Chuan nang makita niya ang babaeng nagsalita. Anong pangalan mo? Gu Xiaoya. Ikaw ang may pinakamataas na base stats sa batch na ito ng mga freshmen. Sayang nga lang at wala kang espesyal na talento, pero masasagot ko ang tanong mo. Kapansin-pansing naging mas magalang ang tono ni Qin Chuan. Dito, merit points at exchange points ang pangkalahatang pera. Pwede mo itong ipagpalit sa kahit anong gusto mo. Tahimik na tumango si Gu Xiaoyu, naiintindihan ko. Hindi na iwasan ni Xiaolin na matigilan sandali. Hindi niya inasahan na ang tahimik na babaeng ito ang pinakamagaling sa buong grupo. Kahit si Qin Chuan ay nakikipag-usap sa kanya ng may labis na paggalang, ibig sabihin mataas talaga ang tingin niya sa kanya. Sa sandaling iyon, sinabi ni Qin Chuan sa mga freshmen na sinumang gustong makita ang kanilang status ay kailangan lang kumpirmahin ng tahimik sa isip nila ang kanilang mga stat. Kinuha ni Xiaolin ang kanyang identity plate at kumabog ang kanyang dibdib. Sa sumunod na segundo, isang status panel na siya lang ang nakakakita ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Pangalan Xiaolin. Student E, 201,235. Merit points, 0. Exchange points, 0. Panimulang stats. Lakas, 2. Liksi, 2. Talino, 2. Pangangatawan, 3. Physical attack rating, A. Magic attack rating, A. Natural na haba ng buhay, 83 taon. Kasalukuyang edad, 23 taon. Natitirang haba ng buhay, 60 taon. Babala, bawat pagkamatay ay otomatikong magbabawas ng 10 taon sa haba ng buhay. Kapag umabot sa 0 ang haba ng buhay, magiging permanente na ang pagkamatay. Napasinghap ang lahat ng freshmen dahil sa nakakagulat na natuklasang iyon. Magbabawas ng haba ng buhay. Anong klaseng biro ba yan? 9 na taon na lang ang natitira sa akin. Ibig sabihin ba niyan kung mamatay ako ng kahit isang beses lang, tapos na talaga ako? Habang lunod pa rin sa gulat ang lahat, isang malamig na mekanikal na boses ang biglang umalingaw sa isip ni Xiaolin. May na-detect na abnormal energy fluctuation. Na-unlock ang nakatagong talento. Nagsisimula na ang pagsusuri. Nanginig ang buong katawan ni Xiaolin. Isang nakatagong talento. Para sa isang talunang tulad ko na single digit lang ang total stats. Instintibo siyang luminalinga sa paligid para lang mapagtanto na walang ibang nagre-react. Posible kayang siya lang ang nakakarinig sa boses na yon. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang mga bagong linya sa status panel. Pangalan ng talento, walang makitang kapareho sa database. Ranggo ng talento, walang makitang kapareho sa database. Deskripsyon ng talento, walang makitang kapareho sa database. Kasalukuyang sinusuri. Lubos na napabuti ang kakayahang matuto ng estudyante. Kasalukuyang level, 1, passive effect. Tumaas ng 100% ang bilis ng pagkatuto para sa lahat ng abilidad. Active effect, nakatanggap ng isang pagkakataon na mangopya. Kayang kopyahin ang anumang abilidad na katumbas ng rank evaluation. Tagal, 3 minuto.
Hindi maaaring kopyahin ang mga talent type na abilidad. Ang active copy ability na ito ay maaari lamang gamitin minsan sa loob ng 7 araw. Kapag tumaas ang level ng isang talento, tataas din ang lahat ng naugnay na value. Dahil wala pang naunang ganitong talento, ayon sa mga patakaran, ang unang estudyanteng magkakaroon ng bagong talento ay binibigyan ng karapatang pangalanan ito. Mangyaring bigyan ng pangalan ang talentong ito. Habang nakatingin sa kumikislap na system prompt, sandaling nag-isip si Xiaolin. Isang malaking pag-angat sa bilis ng pagkatuto at may kasamang kapangyarihang mangopya ng mga abilidad. Anong klaseng pangalan ba ang babagay sa ganoong bagay? Huminga siya ng malalim at mabilis na nagdesisyon. Gawin na lang nating simple. Papangalanan ko itong top student. Sa sumunod na saglit, nagpadala ng isa pang mensahe ang system. Pangalan ng talento, top student. Kasalukuyang level, 1. Nakumpirma na ang ranggo ng talento, double A rank. Tahimik na inangat ni Xiaolin ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid at napagtanto niya na kahit ang access privileges ni Xin Xuan ay nabigong madetect ang top student sa ginawang scan kanina. At dahil doon ay agad siyang nakaramdam ng matinding katuwaan. Ito na nga iyon. Ang tunay na alas para makaligtas siya sa loob ng Dawn Academy. Pagkatapos noon, isa sa mga freshmen ang takot na tumitig sa kanyang panel at sumigaw, ano bang ibig sabihin itong lifespan na ito? 9 na taon na lang ang natitira sa akin. Kung ang isang pagkamatay ay bawas ng 10 taon, hindi ba babagsak na agad ako sa 0? Malakas na binatukan ni Jin Xuan ang estudyante nang walang kaabog-abog at sumigaw. Utak baboy na tanga. Tama. May 9 na taon ka na lang. Kung mamatay ka ng isang beses, mawawala ang buong haba ng buhay mo at mamamatay ka na talaga. At sa tingin niyo ibig sabihin yan na daya kayo? Mga tanga, nakatisod kayo ng isang napakalaking oportunidad. Sa normal na mundo, kapag nawala ang isang taon ng buhay mo, habang buhay na itong mawawala. Kung mapatay ka ng panganib, patay ka na talaga. Pero rito, ang haba ng buhay ay isang mapapalitang yaman. Tapusin ang mga misyon, kumuha ng exchange points, magpalakas, lahat ng yan ay makapagbibigay sa inyo ng mas mahabang buhay. Nakuha nyo ba? Ang akademyang ito ay naglatag ng hagdanan para mabago ninyo ang inyong tadhana. Kapangyarihan, kaalaman, kayamanan, maging ang pagkakataong pahabain ang inyong buhay ay nasa harapan nyo na. Basta't makakuha kayo ng sapat na merit points at exchange points, sa teorya, ang pagiging immortal ay hindi isang imposibleng pantasya. Inayos ni Gu Xiaoyu ang kanyang salamin at humakbang paharap. Tapos nagtanong siya, kung ganoon, ang patakaran bang ito ay para lang sa loob ng akademya o epektibo pa rin ito kahit saan? Direktang sinagot siya ni Qin Xuan. Sa oras na maging estudyante kayo ng akademyang ito, automatiko nang aandar ang batas na ito. Hanggat nasa loob kayo ng hangganan ng mundo, patuloy itong magiging epektibo. Tama na ang satsat. Magsisimula na ngayon ang entrance test. Pagkatunog ng isang malutong na pitik ng mga daliri. Nilamon agad ang lahat ng makapal at lilang hamog sa isang iglap. At ang napunong lugar ng pagsusulit kani-kanina lang ay nawala ng laman sa isang kisap mata, at tanging si Qin Xuan na lang ang naiwang mag-isa roon. Napapitik siya ng dila sa inis. Wala man lang kahit isang may potensyal na estudyante sa grupong ito ng mga freshmen. Mukhang ako na naman ang magiging pinakakulelat sa ebalwasyon ng mga guro. Buwisit na malas ito. Kalaunan, isang malakas na halakhak ang biglang umalingaw-ngaw. Tandang Qin, hayaan mong sabihin ko muna sa'yo to. Ang ikatlong klase namin ay nakabuo ng 2 may potensyal na estudyante ngayon. Isang A-rank at isang B-rank. Paano naman ang klase mo? Biglang nandilim ang mukha ni Qin Xuan at lumabas ang isang malamig na pagsinghal. May isang estudyante ang klase namin na may panimulang attributes na lumagpas sa 40. Pero anong silbi ng matataas na stats? Ang talagang mahalaga ay ang talent awakening. Narinig kong nakapaglabas daw ang britain ng isang doubles na freshman noong nakaraang taon. Sa sobrang inis, tinabig ni Qin Xuan ang kamay na nakapatong sa kanyang balikat. Matagal nang napatunayang gawa-gawa lang ang chismis na yan. CJ, wala ni isang kaugnay na record sa central database, kaya ang ibig sabihin, hindi talaga nag-exist sa mundong ito ang mga doubles na talento. Kahit ang mga may rank na talento ay sobrang bihira, mabibilang mo lang sila sa mga daliri mo sa buong mundo. Nang sandaling iyon, biglang itinapon si Xiaolin at ang isang grupo ng mga freshmen sa isang madilim at mamasa-masang kabubatan, at mabigat ang hangin dahil sa nakakasuyang amoy ng dugo at pagkabulo. Ang lugar na ito ay ang pinakamalalim na bahagi ng isang pugad ng mga goblin. Agad na binuksan ni Xiaolin ang system panel at malinaw na nakita sa screen ang mga detalye ng pagsusulit. Pangunahing misyon. Kasalukuyan kang nasa pinakaloob ng isang pugad ng goblin. Tumakas mula sa gubat at makarating sa safe zone sa loob ng 1 oras. Optional na misyon 1, pumatay ng 5 goblin. Optional na misyon 2, patayin ang hari ng mga goblin. Tapusin ang pangunahing misyon para makatanggap ng 0 merit points at 100 exchange points. Tapusin ang unang optional na misyon para makatanggap ng karagdagang 0 merit points at 200 exchange points. Tapusin ang ikalawang optional na misyon para makatanggap ng karagdagang 20 merit points at 500 exchange points. Isang eksklusibong pack para sa mga probationary student ang inilabas.
Naglalaman ito ng isang random na sandata. Buksan na. Paalala, walang parusa ang kamatayan sa pagsusulit na ito at walang kabawasang mangyayari sa haba ng buhay mo. Sa isang iglap, napabuntong hininga ng maluwag ang lahat ng mga freshmen at nagsimulang maghiyawan sa tuwa. Hindi na nag-atubili kahit isang segundo si Xiaolin at agad niyang binuksan ang starter pack na ibinigay sa kanya ng sistema. Nakakuha ng isang beginner staff, may magic attack rating na Frank, may kasamang skill na energy orb, ubusin nito ang mental energy kapag ginamit. Bukas na ang kakayahan, basic staff mastery. Kasalukuyang level, 1 o proficiency, 0%. Hawak ang staff sa kanyang kamay, napaisip ng malalim si Xiaolin. Kaya pala talaga niyang gumamit ng skills dito at makakuha ng karanasan mula rito. Kaparehong-kapareho ang setup na ito sa mga larong karaniwan niyang nilalaro. Sa pag-isip na subukan ito, tinaas niya ang kanyang kamay at inactivate ang skill. At sa sumunod na iglap, isang lilang bolang enerhiya ang bumaril at direktang tumama sa isang malapit na bato. Pagkatapos ay nagpadala ang sistema ng isa pang prompt. Matagumpay na nailabas ang skill. Tumaas ang karanasan sa basic staff mastery. Kasalukuyang level, 1, progreso, 2%. Kaya basta gamitin ko lang ang isang sandata, mapapataas ko ang proficiency ko. At sa pamamagitan ng passive boost mula sa double stop student talent ko, ibig sabihin ay doble ang bilis ng pag-level up ng skill ko kumpara sa isang ordinaryong tao. Pero nang akmang gagamit na sana siya ulit ng skill, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo dahil masyadong mababa talaga ang base attributes niya. Ang kanyang mana pool ay hindi sapat para suportahan ang paulit-ulit na pagcast ng spell. Sa hindi kalayuan, isa sa mga estudyante ang biglang sumigaw sa sobrang pananabik. Na-unlock ko ang basic Great Sword Mastery. Bawat wasiwas ko ay nagbibigay sa akin ng isang puntos ng karanasan. Sumulyap si Xiaolin sa maskuladong lalaki sa tabi niya at agad na nagsimulang magkalkula sa kanyang isipan. Kung gayon, kapag gumamit ng isang partikular na sandata ay mau-unlock ang kaukulang skill. Kung sa pagwawasiwas pa lang ay nakakakuha na ng experience, sa teorya ay pwede silang manatili rito, mag-level up ng husto, at tapusin na lang ang misyon mamaya. Pero malamang ay hindi ganoon kadali ang sistema. Siguro ay kailangan muna nilang maabot ang ilang mga kondisyon bago talaga ito magbigay ng karanasan. Para sa mga ordinaryong estudyante, ang ganoong antas ng patuloy na pagkapagod ay mahirap mapanatili at ang misyon ay may mahigpit na limitasyon sa oras. Kaya halatang sinet up ito ng guro para putulin ang anumang pagkakataong magpahinga sa isang lugar para mag-farm ng experience. Tinignan ng maigi ni Xiaolin ang bigat ng staff sa kamay niya at lalong naging sigurado na ang sandatang ito ay hindi talaga bagay sa kanya. Ang kailangan niya ay isang mas pisikal na sandata, isang bagay na magagamit niya ng husto para pabilisin ang pag-level up niya. Saka na lang, humakbang pasulong si Gu Xiaoyu at nagtanong, "Kaklase, kailangan mo bang makipagpalit ng sandata?" Hindi pa ako nakakalaro ng mga video game, pero alam kong ang paggamit ng spells ay nangangailangan ng kung anong uri ng reserba. Maging ito man ay mental strength o mana, malamang konektado yan sa intelligence stat natin mula sa ginawang physical evaluation. Sa tingin ko mas bagay sa akin yang sandatang hawak mo, at base sa paghawak mo dyan, mukhang hindi rin yan masyadong angkop sayo. Sinuri siya ni Xiaolin ng may bahagyang pagtataka. Ikaw si Gu Xiaoyu. Tama, ako nga pala si Xiaolin. Bahagyang tumango si Gu Xiaoyu. Sige, Xiaolin. Gusto mo bang makipagpalit na sandata sa akin? Naman, pero binalaan na kita. Nangangailangan ng labis na katumpakan ang staff na yan sa pagcast ng spells. Kaya siguraduhin mo ang pag-asinta kapag ginamit mo na yan. Sa sandaling tanggapin ni Xiaolin ang maikling espada na inabot ni Gu Xiaoyu, muling umalinggaw ang prompt ng sistema. Nakuha ang beginner short sword. Physical attack rating, Frank. Na-unlock ang skill. Basic short sword mastery. Kasalukuyang level ay 1, at ang proficiency ay 0%. Hinawakan ng mahigpit ni Xiaolin ang short sword at agad na naramdamang mas bagay sa kanya ang sandatang ito. Pagkatapos bumaling si Xiaolin kay Gu Xiaoyu. Iniisip niya na kung gusto niyang maipasa ang pagsubok na ito ng walang aberya, kailangan niya ng maasahang kakampi. Pero sa sandaling tatawagin na sana niya ang pangalan ni Gu Xiaoyu, bigla siyang pinutol ng isang tao. Isang maskuladong lalaking estudyante ang lumapit na may mayabang na ngiti sa mukha at tumitig ng diretsyo kay Gu Xiaoyu. Uy, ganda. Gusto mong mag-team tayo? Balita ko, pinakamataas ang stats mo sa klase natin. Sumama ka sa akin. Ang lakas, pangangatawan, at bilis ko ay lampas 1-0 lahat. Kumpara sa pabebe na ito, mas mukhang ligtas kasama kong ako, si Wang Dalin, di ba? Kung magsasama tayong dalawa, napakadali lang sa atin ang pagsubok na ito. Elegenteng lumingon si Gu Xiaoyu, marahang hinawi ang kanyang mahabang buhok, at malinaw na ipinakitang wala siyang interes. At ang isang lalaki at babae sa malapit ay hindi na iwasang mapatawa ng malakas. Agad na nag-init ang ulo ni Wang Dalin. Bigla siyang lumingon at hinanap kung sino ang tumawa. At sa sumunod na segundo, nagtama ang kanilang mga paningin. Sumugod si Wang Dalin at malakas na itinulak si Xiaolin. Anong tinitingin-tingin mo dyan?
Pinakaayaw ko sa mga basurang katulad mo, yung tipo na hindi man lang umaabot ng double digits ang stats. Pabigat ka na nga, tapos ngayon nakatayo ka pa rito na nagkukunwaring pinag-aralan ang sandata mo. Akala mo ba talaga naintindihan mo yan? Naggitngit ang mga ngipin ni Xiaolin at malamig na sumagot. Kung makakapasa tayo sa pagsubok o hindi, nakadepende yon sa sarili nating kakayahan. Sa halip na mag-aksaya ka ng lakas sa pakikipag-away dito, itabi mo na lang ang enerhiya mo para sa susunod na mangyayari. Hinawakan ni Wang Dalin sa kwelyo si Xiaolin at suminghal. Sarili nating kakayahan? Tarantado. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang itsura ng tunay na kakayahan. Lumamig ang mga mata ni Xiaolin at dahan-dahang sumilay ang isang mapang-uyam na ngiti sa kanyang labi. Sayang lang. Mukhang hindi mo na magagawa yon. Bago pa man siya matapos magsalita, isang goblin ang biglang umatake mula sa likod ni Wang Dalin at agad na nag-iwan ng madugong kalmot sa kanyang mukha ang matatalim nitong kuko. Sumabog sa matinding galit si Wang Dalin. Buwisit, sira na ang gwapo kong mukha. Habang iniaangat muli ng goblin ang mga kuko nito para sa isa pang atake. Umungal si Wang Dalin at iwinasiwas ang malaking espada sa kanyang kamay na naghati sa goblin sa isang atake. Hinihingal siya habang walang tigil sa pagmumura. Buwisit na goblin, muntik na akong mapatay ng halimaw na yon dito. Pagkatapos ay binigyan niya ng nakamamatay na tingin si Xiaolin. Kumagka, talaga bang nakatayo ka lang dyan at naghihintay na pagtawanan ako? Ang isang basurang goblin na katulad nun, naglakas loob pang atakihin ako ng patalikod. Punyeta! Pero ng oras na yon, isang mabilis at sunod-sunod na kaluskos ang biglang umugong sa likuran niya. At sunod-sunod na dagsa ng mga goblin ang nagsimulang lumabas mula sa dilim. Isang napakalaking itim na figura na imposibleng makita kung saan nagtatapos. Ang mga baguhan na unang beses nakaharap ng mga totoong halimaw ay agad na nagpanik at nagkanya-kanyang takbo, at ilan lamang ang nagtitiimbagang na sumusubok na panindigan ang laban. Pagbangga ng short sword ni Xiaolin sa mga kuko ng goblin, agad na kinabahan ng matindi ang puso niya. Hindi ito tulad ng sa laro. Ang pakiramdam, ang amoy, ang sakit, maliban sa paligid na parang nasa isang virtual na mundo, ang lahat ay sadyang nakakapanindig balahib dahil napakatotoo nito at agad siyang nakaramdam ng matinding pait. Masyado akong naging inosente. Ibang-iba ito sa paglalaro ng video games. Ang isang normal na tao na walang tunay na karanasan sa labanan ay para lang mga tupang nakahanda ng katayin, kahit pa may hawak na sandata. Nang sandaling yon, may biglang sumigaw, tingnan nyo. Mukhang hindi aatakihin ng mga goblin na ito ang mga tao sa loob ng kuweba. Dahil doon, mabilis na nagtakbuhan ang lahat papasok sa kuweba, habang sumandal si Xiaolin sa isang tabi at mabilis na pinag-isipan ang sitwasyon sa kanyang isipan. Sa ngayon, mukhang ligtas pa ang loob ng kuweba, pero ang proteksyong iyon ay tatagal lang ng hindi hihigit sa 30 minuto. Hinding-hindi ito magiging lugar na pwede nilang taguan habang buhay. Huminga siya ng malalim at pinilit na pakalmahin ang sarili. Kailangan niyang suriin agad ang sitwasyon. Ang maupo lang at maghintay ng kamatayan ay hindi pwede. Sa sumunod na segundo, itinaas niya ang short sword at gumawa ng magkakasunod na karaniwang hiwa gamit ang basic short sword mastery. Ang experience plus 2 ay patuloy na lumalabas ng paulit-ulit sa isip niya. Kaya pala, tanging ang malilinis at tamang galaw na may sapat na lakas lamang ang makakapagbigay ng experience. Ang lakas niya ay 2 lang, ang pangangatawan niya ay 3, at halos lahat ng stat niya ay nasa pinakamababa. Kaya dahil doon, bawat galaw na ginagawa niya ay sobrang mahalaga. Bago magsimula ang totoong laban, kailangan muna niyang makasanayan ang sandata hanggat maaari at itaas ang level ng kanyang skill. Samantala, nakatingin lang ang ibang mga baguhan sa paubos na oras sa screen, at ang kanilang mga desperadong tili ay umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. Pati ba ang kuweba ay mawawalan na ng kaligtasan? Imposible ang misyong ito. Mahirap nang tumama gamit ang ranged weapons, tapos napakabilis pa namang gumalaw ng mga halimaw na yon. Samantala, kalmado ring naghahanap ng solusyon si Gu Xiaoyu at mabilis niyang napansin si Xiaolin na nakatayo pa rin sa gilid at inuulit-ulit ang parehong galaw ng short sword. Kaya naglakad siya palapit at kalmadong sinabi, kung ipagpapatuloy mo ang ganyang ensayo, limitado lang ang epekto niyan sa normal na bilis. Aabutin ka ng halos 60 minuto bago mo maitaas sa level 2 ang skill mo. Ang natitirang oras sa misyong ito ay hindi na sapat para gawin yan. Saglit na nagulat si Xiaolin kung gaano kalinaw at kaayos ang pagsusuri niya, at hindi niya maiwasang isiping nakakatakot sa talas ang isipan nito. Tama siya. Sa normal na sitwasyon, abutin niya talaga ng halos 60 minuto bago maabot ang level 2. Pero bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Xiaolin. Dahil sa karagdagang tulong ng top student, malapit na siyang makaabot sa level 2. Tumango siya rito at sumagot, salamat sa paalala. Sa ngayon, sinusubukan ko lang munang makasanayan itong sandata. Pero paano ka? May nalaman ka ba matapos mong pagmasdan ang mga goblin na yon? Tila bahagyang nagulat si Gu Xiaoyu. Paano mo nalaman na pinag-aralan ko sila? Kaswa na sumagot si Xiaolin. Kapareho lang ng sa mga laro. Bago magsimula ang labanan, pinag-aralan mo muna ang mga katangian ng halimaw. Hindi ka ba naglalaro ng video games? Tama. Sa bagay.
Hindi na ito pinag-isipan pa ni Gu Xiaoyu at nagpatuloy. Base sa naobserbahan ko, mababa ang atake at depensa ng mga goblin na ito. Nasa rank lang siguro sila. Ang kahinaan nila ay ang ulo at puso. Basta malampasan mo ang takot, hindi naman talaga mahirap lumaban ng isa laban sa isa. Sa ngayon, nagpapanik lang ang lahat kasi masyadong biglaan ang sitwasyon. Pero kung mawawala pati ang lakas ng loob nilang lumaban, wala na talaga silang pag-asa. 2 minuto na lang ang natitira bago mawala ang proteksyon ng kuweba. Oras na para kumilos. Bahagyang tumango si Xiaolin. Pero biglang sumigaw si Wang Dalin, teka lang. Saan niyo balak pumunta? Gu Xiaoyu, sumama ka sa akin. Sa stats natin, siguradong makakarating tayo hanggang dulo. Ang isama ang pabigat na ito ay parang paghahanap lang ng kamatayan. Kalmadong sumagot si Gu Xiaoyu. Hindi mahirap makarating sa safe zone. Ang totoong hamon at halaga ay nasa pagtalo sa pinuno ng mga goblin. Mabilis na sumagot si Wang Dalin. Optional lang naman ang pinuno ng mga goblin. Isa pa, wala pang patunay na hindi tayo makakaligtas kung hindi ito lalabas. Talagang susubukan mong habulin ang isang nakatagong misyon ngayon? Humakbang paharap si Xiaolin at nagsalita sa mahinang boses. Kung kasama ang misyong iyon sa sistema, ibig sabihin hindi imposibleng matapos ito. Kaya hindi pa nagpapakita ang pinuno ng mga goblin ay dahil may kailangan munang mangyari. Pwedeng isang partikular na oras, bilang ng mga natitirang buhay, o kabuang bilang ng mga napatay na goblin. Dahan-dahang hinawakan ni Gu Xiaoyu ang kanyang baba at nagpatuloy. Hindi maaaring oras yon. Hindi magbibigay ang akademya ng ganitong kaigsing oras para kalabanin ang final boss. Malabo ring base sa bilang ng mga natitirang buhay. Kaunti na nga lang tayong natitirang buhay. Kaya ang pinakamakatwirang paliwanag ay ang bilang ng mga napatay. Hula ko ay may tiyak na dami muna ng mga goblin ang dapat maubos bago lumitaw ang final boss. Biglang may isang takot na babaeng pumigil at nagtanong, teka, hindi ba sapat na tapusin na lang natin ang pangunahing misyon? Bakit pa natin kailangang kalabanin ang boss? Nakakatakot na nga ang mga ordinaryong goblin sa labas. Sino ang nakakaalam kung gaano nakakatakot ang pinuno ng mga goblin? Inilibot ni Xiaolin ang kanyang tingin sa grupo. Matatag at kalmado ang kanyang boses. Dahil walang parusa kung mabigo man sa pagsubok na ito, pero ang tagumpay ay may malaking pabuya. Kung tatakas lang tayo, napakalaking panalo ang sinasayang natin. Sa tingin niyo ba ulit pa ang pagkakataong ito, mga pagkakataong walang panganib para kumita ng merit points pagkatapos mag-enroll? Kung may pagkakataon tayong kumita ng mas maraming merit at exchange points, bakit hindi natin ipaglalaban ito? Nagkatinginan ang grupo at unti-unting nawala ang pag-aalinlangan. May punto siya. Hindi naman talaga sila mamamatay dito kaya ibuhos na nila ang lahat. Bukod pa rito, wala naman silang ibang pagpipilian. Nang malapit nang mawala ang proteksyon ng kuweba, nawalan na ng pasensya si Wang Dalin. Talagang makikinig kayo sa talunang ito. Alamin niyo muna kung sino ang tunay na malakas dito. Ang panimulang stats ko ay 32. Kuha niyo. Sobrang kalmadong sumagot si Gu Xiaoyu. Ginagawa ka lang ng 32 na medyo mas malakas sa isang ordinaryong tao. Agad na pumalag si Wang Dalin. Magkano ba ang sayo? Itinaas ni Gu Xiaoyu ang kanyang salamin at blangkong sumagot, 46. Ngayon, pwede ba manahimik ka na? Natamemi bigla si Wang Dalin at walang lumabas ni isang salita mula sa kanya. At kahit si Xiaolin ay natigilan ng marinig ang numerong iyon, 46. Higit pa yon sa 5 beses ng kabuuan ng sa kanya. Sa sandaling iyon, inilibot ni Gu Xiaoyu ang kanyang paningin sa lahat at seryosong sinabi, ang sinumang gustong makapasa sa pagsubok na ito at makuha ang karagdagang pabuya ay kailangang sumunod. Kapag nagtulungan lang tayo magiging sulit ang makukuha natin mula sa misyong ito. Tapos humarap siya kay Wang Dalin. Stats mo ang pinakamataas. Ikaw ang bahalang pumigil sa mga goblin mula sa harapan. Kahit puno ng pagkadismaya ang kanyang mukha, walang nagawa si Wang Dalin kundi maggitngit ang ngipin at tumango. Matapos noon, nagpatuloy siya sa pag-uutos. Ang lahat ng may ranged weapons, manatili sa likuran at magbigay ng suporta. Bumuo ng mga pangkat na may 3 miyembro para sa isang simpleng pormasyon ng depensa. Ipagtugman niyo ang inyong atake at patayin ang pinakamaraming goblin na kaya nyo. Sa wakas, dumapo ang kanyang tingin kay Xiaolin at si Xiaolin mismo ang unang nagsalita. Para sa akin, ako na ang bahalang manggulo sa gilid at papatay sa anumang goblin na nasugatan at susubukang tumakas. Masyadong mababa ang stats ko. Kung gusto kong tapusin ang misyon, kailangan kong umiwas sa direktang harapang laban hanggat maaari. Mabilis na nagtipon ng grupo at unang kumilos si Wang Dalin, inihawi ang kanyang mahabang espada habang sumusugod ng diretsyo sa kawan ng mga goblin. Habang ang mga freshmen na may pana ay naiwan sa likuran, mahigpit na hinihila ang kanilang tali at desperadong naghahanap ng pinakamagandang anggulo para tumira. Pero sa sumunod na segundo, isang goblin ang biglang sumagpang sa isa sa mga estudyante na nakaasinta pa rin ang pana. Agad na tumalim ang mga mata ni Xiaolin. Bahagyang umiwas ang katawan niya at tumusok ng may perpektong presisyon ang maikling espada sa kamay niya. Patay ang sumalakay na goblin sa isang malinis na atake. Napatay na goblin +1. Nagpasalamat ang estudyanteng iyon sa kanya habang nakapinta pa rin ang matinding takot sa kanyang mukha.
Pero, nakuha na ni Xiaolin ang ritmo ng sarili niyang estilo ng pakikipaglaban. Ganito ang dapat na gawin. Iwasan ang harapang pakikipaglaban, panatilihin ang lakas, at umatake lang sa pinakamapanganib na puwang para ibigay ang huling suntok. Mula noon, patuloy na sumingit si Xiaolin sa mga goblin habang tinatarget ang mga sugatang kalaban at tinatapos sila ng sunod-sunod. At ang mga taong nakapaligid sa kanya ay naiwang tulala at hindi makapaniwala. Paano palaging nakakaatake ang lalaking yan na may pinakamababang stats sakto kung kailan pinakamahina ang mga halimaw? Grabe ang swerte niya. Palagi siyang nagnanakaw ng madadaling kills tuwing atake. Tanging si Gu Xiaoyu lang ang nakakita sa totoo. Hindi lang siya simpleng sinuswerte. Palagi siyang nakakataka sa paningin ng mga goblin ng maaga at bahagyang nahuhulaan ang kanilang galaw. Pinunasan ni Xiaolin ang pawis sa kanyang mukha habang patuloy na tumutunog ang mga abiso ng sistema sa kanyang isipan. Basic Short Sword Mastery Experience plus 6, nag-level up ang Basic Short Sword Mastery. Kasalukuyang level 2. Proficiency, 54%. Sa loob-loob niya, lihim na nakahinga ng maluwag si Xiaolin. Mabuti na lang at nakakuha siya ng Immersive ER set noon at buong 2 buwan siyang nagsanay gamit iyon. Kung hindi, malabong matatagan niya ng ganito kapulido ang mga nanghihinang kalaban. Nang sandaling iyon, isa na namang mensahe mula sa sistema ang sumabog sa kanyang isipan. Ayon sa datos ng database, ikaw ang kauna-unahang freshman sa unang taong ito na nagpataas ng skill sa level 2. Alinsunod sa patakaran ng akademya sa pagbibigay ng pabuya sa mga freshman, bibigyan ka ng libre ng isang skill na akma sa kasalukuyan mong kakayahan. Na-unlock ang skill Heavy Strike Slash. Pangangailangan upang matutunan, lakas na higit sa isa. Pangangailangan sa armas, anumang pangmalapitang pisikal na sandata. Paglalarawan ng skill, matapos ang maikling pag-ipon ng puwersa, magpapakawala ng isang mas malakas na atake. Ang tindi ng atake ay nakadepende sa kasalukuyang lakas ng gumagamit. Paalala, ang paulit-ulit na paggamit ay magpapabilis sa pagkaubos ng lakas. Inirerekomendang pagitan ng paggamit, hindi bababa sa 1 minuto. Kaya palang mag-unlock ng bagong abilidad kapag nag-level up ng isang skill. Biglang tumalon sa sobrang pananabik ang puso ni Xiaolin. At sa puntong iyon, isang goblin na lang ang kulang niya para makumpleto ang unang optional mission. Ngunit sa sandaling iyon, may biglang sumigaw sa sobrang takot. Nawala ang mga goblin. Ano ba talagang nangyayari? Agad pagkatapos noon, umalinggaw ang boses ng sistema sa buong dungeon. Natupad na ang nakatagong kondisyon. Sinisimulan na ang pag-activate sa boss, ang Goblin King. Sa sumunod na iglap, ibinuka ng Goblin King ang dambuhalang bibig nito at nagpakawala ng isang nakakakilabot na atungal. Napakalakas nito kaya't pakiramdam ng lahat ay mawawasak ang kanilang mga eardrum. Mistulang marahas na alon na gumuhit sa buong paligid ang nakikitang puwersa ng tunog. At direktang humampas sa ulo ng lahat ang nakakabining shockwave na nagdulot ng nakakatusok na sakit at matinding pagkahilo kaya parang umikot ang mundo nila. Nang tuluyang humupa ang nakakapangilabot na atungal ay saka lang muling nakatayo ng maayos ang grupo. At ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, nakita na nila ng buo ang totoong anyo ng huling boss ng dungeon. Ang halimaw na ito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa pangkaraniwang goblin. At napakahaba ng health bar sa ibabaw ng ulo nito kaya nakakawala agad ng pag-asa ang makita lang ito. Namutla agad ang ilang freshmen at muntik ng pausin ang sarili kakasigaw. Nagbibiro ka ba? Mas mahaba pa yata ang health bar na yan kaysa sa buhay ko. Paano natin malalabanan ang ganyang klaseng halimaw? May isang biglang kinapitan ng takot, tumalikod, at sinubukang tumakas. Ayoko na. Kayo na ang bahalang humarap dyan. At ang taranta at pagtakbo ng freshman na yon ay mabilis na nakapukaw sa atensyon ni Xiaolin. Sa gitna ng matinding labanan kanina, napag-aralan na ni Xiaolin ang pag-ugali ng mga goblin. Limitado lang ang paningin ng mga halimaw na ito, ngunit labis na matalas ang pangamoy at pandinig nila. At gaya ng inaasahan, ang ingay na nagawa ng tumatakas na freshman ay agad na kumuha sa atensyon ng Goblin King. Ngunit ng sandaling iyon, biglang hinawakan ni Wang Dalin ang puluhan ng kanyang espada gamit ang 2 kamay at sumigaw ng buong lakas. Ano ba ang dapat nating katakutan? Ang dami-dami natin kaya natin itong unti-unting patayin. Pagkatapos isigaw iyon, iwinasiwas niya ang higanting espada ng buong lakas at direktang tinaga ang Goblin King. Ngunit ang ingay rin na iyon ang lubos na nagpagalit sa Goblin King. Bago pa man bumagsak ang mabigat na talim ay may isang malapalyong kamao nang humahagibis patungo sa kanya. At dahil sa hindi mapigilang atake na iyon ay tumilapon si Wang Dalin ng mahigit 3 metro sa ere. Bumagsak siya sa lupa, nawalan agad ng malay, at sa sumunod na segundo ay naging isang sinag ng puting ilaw nang direktang iteleport siya ng sistema palabas ng dungeon. Ang nakakatakot na eksenang iyon ang tuluyang bumasag sa natitirang tapang ng mga freshman. Kahit si Wang Dalin na pinakamalakas sa kanila ay tumba sa isang tira lang. Kailangan nating tumakbo para iligtas ang mga buhay natin. Nabalot ng matinding kawalan ng pag-asa ang lahat at parang mga baliw na nagsitakas kung saan-saan, pero masyadong malakas at kapansin-pansin ang kanilang tarantang mga yabag at sigawan. Kaya agad sinundan ng Goblin King ang tunog, itinaas ang dambuhalang paa nito,
at malakas na inapakan ang mga freshman na tumatakbo sa unahan. Tapos nang walang pag-aatubili, iwinasiwas nito ang higanteng pamalo na hawak nito at marahas na inihampas sa iba pang mga tumatakas na estudyante. Isang takot na babae ang nadapa at bumagsak sa lupa. At nang dudurugin na sana ng malaking pamalo ng Goblin King ang kanyang bungo, isang sinag ng enerhiya ang biglang humawi sa hangin at saktong tumama sa makapal na braso nito. Muntikan nang mamatay ang nakadapang babae, nagkukumahog na gumapang palayo sa sobrang taranta. Ang biglaang ataking iyon ay nagdulot din ng kaunting pagbawas sa health bar ng Goblin King. Mariing naggalit ang mga ngipin ni Gu Xiaoyu. Napuno ng pagkadismaya at panghihinayang ang puso niya. Sayang naman, sumablay pa rin ako sa pinakamagandang patama. Nakakapanghina lang nito ang pagpapatama sa mga bias. Ang malinis na atake lang sa mga mahihinang bahagi nito ang makakagawa ng totoong pinsala. Ayon sa orihinal niyang plano sa laban, dapat ay pinanatili ng mga estudyante sa unahan ang atensyon ng Goblin King sa kanila, habang siya at ang mga range na estudyante ay walang pigil na atake mula sa likuran. Kung maayos lang na nagkaisa ang grupo, may malaki sanang pag-asa na mapabagsak ang halimaw na ito bago tuluyang maubos ang kanyang mental energy. Pero ngayon, gumuho na ang buong pormasyon at sadyang masyadong naging ambisyoso ang plano niya. Sa isang iglap nawala sa focus si Gu Xiaoyu. Tuluyan na siyang tinarget ng Goblin King at kasalukuyan ng papalapit sa kanya na may dumadagundong na mga yabag. Subalit nakatayo pa rin siya na tila nanigas sa kinatatayuan at hindi makagalaw. Hanggang sa napaigtad siya pabalik sa ulirat dahil sa galit na sigaw ni Xiaolin. Tanga ka ba? Tumakbo ka na! Kasabay nito, hinigpitan na ni Xiaolin ang hawak sa kanyang maikling espada at sumugod sa unahan, direktang tinaga ang ulo ng Goblin King nang walang kahit anong pag-aalinlangan. Hindi masyadong nakagawa ng totoong pinsala ang ataking iyon, ngunit nagtagumpay itong ilayo sa kanya ang atensyon ng boss. Pagkatapos nyon, umasa si Xiaolin sa galaw ng paa at pamamaraan sa labanan na hinasa niya sa loob ng 2.5 taon, sumisingit at umiiwas sa mabibigat na atake ng Goblin King. Dahil mula sa lahat ng mga obserbasyon niya kanina, nabasa na niya kung paano umatake ang halimaw. Palagi nitong inuuna ang pinakamalapit na target at ang gumagawa ng pinakamalakas na ingay. Habang maliksing ginugulo ang boss, sumigaw si Xiaolin sa mga freshman na naninigas pa rin sa takot. Wala na ang ibang mga goblin. Ituon niyo ang lahat ng atake niyo sa Goblin King. Ako na ang kukuha sa atensyon nito. Dumistansya kayo at umatake mula sa malayo. Ang babaeng iniligtas ni Gu Xiaoyu kanina ay nakabawi na rin sa sarili at muling hinigpitan ang hawak sa kanyang pana. At agad na lumingon si Xiaolin kay Gu Xiaoyu sa malayo at sumigaw, "Sayo ang may pinakamalakas na damage. Humanap ka ng tiyempo at patuloy mong bawasan ang yin nito." Habang patuloy itong ginugulo ng mga atake mula sa malayo, nagsimula nang bumaba ang health bar ng Goblin King sa bilis na kayang makita ng dalawang mata. Tuluyan na itong nabaliw sa sobrang sakit. Ibinuka nito ang malaking bibig at nagpakawala ng nakakayanig na atungal, at itinaas ang 2 kamao sa ibabaw ng ulo nito. Sa sandaling bumagsak ang mga kamaong iyon sa lupa, isang marahas na shockwave ang sumabog patungo sa lahat ng direksyon. Tumama ang maitim na nagkadurog-durog na bato sa babaeng kapapanalang, at bigla siyang naging isang sinag ng puting ilaw at sa pilitang na iteleport palabas ng dungsyon. Sa isang iglap, naiwan ang napakalaking dungsyon na 2 tao na lang ang nakatayo, sina Xiaolin at Gu Xiaoyu. Pilit nang umiti si Gu Xiaoyu nang may pait at tumingin kay Xiaolin. Tayong 2 na lang ngayon. May pag-asa pa ba tayong manalo? Wala ni isang bakas ng takot sa mukha ni Xiaolin. Sa halip, nagtanong siya nang may nakakapangilabot na hinahon, ilang beses ka pa pwedeng tumira. Mahigpit na hinawakan ni Gu Xiaoyu ang kanyang staff, at mabilis na kinapa ang natitirang kaunting enerhiya sa kanyang katawan, pinakamarami na ang 2 beses pa. Sapat na yan. Tumalim ang mga mata ni Xiaolin. Ang tama sa ulo ang gumagawa ng pinakamabigat na pinsala. Kailangan mo lang ng isang direktang tira sa ulo nito. Pero nag-alangan si Gu Xiaoyu. Sobrang bilis nitong gumalaw. Sa tingin ko hindi sapat ang asinta ko para matamaan yan. Biglang umisi si Xiaolin. Mabilis? Pwes, patitigilin ko yan sa paggalaw. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa bibig niya, inactivate ni Xiaolin ang kanyang doubles talent na top student, at agad na umalinaw sa isip niya ang prompt ng AC system. Na-detect ang target skill, Shockwave. Ang skill na ito ay nagdudulot ng impact damage sa lahat ng target sa loob ng 5 metrong radius at nagpapataw ng 3 segundong stun effect. Dati, may talento siya pero walang mapaggamitan nito. Kahit saan siya magpunta, panunuya at pagiging basura lang ang bansag sa kanya. Pero ngayon, ito na sa wakas ang kanyang entablado. Matagumpay niyang nakopya ang Shockwave. Cooldown, 30 segundo. Tagal, 3 minuto. Hinawakan ng mahigpit ni Xiaolin ang short sword niya at walang pag-aalinlangang sumugod sa Goblin King. Sa isang sulyap, nabasa niya ang pag-ipon nito ng puwersa. Naghahanda ang halimaw na pakawalan ulit ang Shockwave at mabilis na parang kidlat ang pag-isip ni Xiaolin. Kailangang ibagsak ng Goblin King ang 2 kamao nito sa lupa para paganahin ang Shockwave, pero ang nakopya niyang bersyon ay gumagana sa pamamagitan ng paghampas ng sandata.
At dahil sa malaking agwat ng tangkad nila, tiyak na mas mabilis ang activation time niya kumpara sa Goblin King. At kung isa itong skill, pwede itong pigilan. Nang mapagtanto niya ito, agad na ginamit ni Xiaolin ang nakopya niyang shockwave. Bumangga ng direkta ang kanyang short sword sa pabagsak na kamao ng Goblin King. At isang nakakabining ingay ng paghampas ng metal ang bumasag sa hangin, kasabay ng isang nakakakilabot na shockwave na sumabog sa lahat ng direksyon, at ang makapal na alikabok ay nilamon ang buong labanan sa isang kurap. Nang magsimulang humupa ang alikabok, napansin na pareho silang napatalsik patalikod dahil sa epekto ng skill. At umapaw ang tuwa sa dibdib ni Xiaolin. Tama ang pagtatasa niya, pero alam din niya ng lubos na hindi maaaring gamitin ang shockwave ng tuloy-tuloy. Kailangan muna niyang makaligtas sa 30 segundong cooldown. Sa sandaling iyon, ang Goblin King na nawala na sa katinuan ay biglang inunat ang dambuhalang kamay nito, handang durugin ang ulo ni Xiaolin sa isang hawak. Pero sa huling pagkakataon, isang energy shot ang tumama ng sakto sa braso nito, at pilit na nilihis ang pag-atake, na nagbigay kay Xiaolin ng isang mahalagang pagkakataon para makahinga. Puno na ng pag-aalala ang boses ni Gu Xiaoyu. Xiaolin, hindi ko na masyadong kakayanin. Ang natitirang lakas sa kanya ay sapat na lang para sa isang huling pag-atake. Ngunit kahit halos ubos na ang kanyang mana, isang bagyo ang nag-aalab sa kanyang puso. Talagang nagtagumpay si Xiaolin na pigilan ang skill ng Goblin King. Pero paano? Dahil single digit lang lahat ng stats niya, paano niya kaya nagawa yon? Pero ang Goblin King na ngayon ay nilamon na ng galit, malinaw na walang balak bigyan silang dalawa ng pagkakataon para makabawi. Umikot ito, dumampot ng isang higanting bato, at inihagis ng direkta kay Xiaolin. Sa sobrang lapit na distansya, imposibleng maiwasan niya ang nakamamatay na atake na yon. At sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa isip niya. Kung hindi niya ito maiiwasan, hindi na lang siya iiwas. Marahas na itinaas ni Xiaolin ang kanyang kaliwang braso, at ibinigay ang lahat para protektahan ang kanyang ulo at dibdib, na nanalangin lang na hindi tumama ang atake sa masiselang parte. Nang makita ni Gu Xiaoyu na gumawa siya ng hakbang na halos pagpapakamatay na, nanliit ang mga mata niya sa gulat. Sa isang malakas na pagbagsak, sumabog ang alikabok sa hangin. Nang tuluyan itong humupa, nawala na ang kaliwang braso ni Xiaolin. Namumutla siya na parang bangkay, malalaking patak ng pawis ang bumabalot sa noo niya, pero nanggigigil pa rin siya ng husto na halos mabali ang mga ngipin niya. Pinipilit ang sarili sa kabila ng sakit na pakiramdam niya ay winawasak siya mula sa loob habang paos siyang sumigaw kay Gu Xiaoyu. Ayos lang ako. At sa parehong sandali, sumulyap siya sa system. 3 segundo na lang ang natitirang cooldown ng shockwave. Kasabay nito, inangat na naman ng Goblin King ang dambuhalang mga kamao nito at handang magpakawala ulit ng shockwave. Isang matalim na bakas ng pagpatay ang dumaan sa mga mata ni Xiaolin habang mabilis siyang sumugod pasulong, dumaos-dos ng direkta sa ilalim ng katawan ng Goblin King. Nang matapos ang 3 segundong cooldown, idiniin niya ng madiin ang short sword niya sa lupa at agad na ginamit ang nakopyang skill na shockwave. Isang nakakakilabot na shockwave ang sumabog mula sa lupa sa ilalim niya. Marahas na nayanig ang pang-ibabang katawan ng Goblin King at sa sandaling iyon, nawalan ito ng balanse. Yumanig ang malaking bulto nito sa katuluyang nanigas, natulala at hindi na makagalaw pa. Sumigaw si Xiaolin ng buong lakas. Ngayon na, ito na ang nag-iisang butas na nagawa niya para sa kanya kapalit ang sariling buhay. Itinaas na ni Gu Xiaoyu ang kanyang staff. Ibinubuhos ang pinakahuling natitirang mana sa loob niya para sa iisang ataking ito. Sa sumunod na segundo, sumabog paharap ang energy shot na dala ang buong natitirang lakas niya at saktong tinamaan sa ulo ang Goblin King. At sa isang huling tili na sobrang sakit at tila pinupunit ang hangin, sa wakas ay bumagsak na sa lupa ang dambuhalang katawan ng Goblin King. Kasabay nito, umalinggaw ang malamig na notifikasyon ng system sa buong espasyo ng dungeon. Talo na ang Goblin King. Nakumpleto na ang optional mission 2. Nang umalinggaw ang prompt na iyon ng system, ang tensyong pilit tinitiis ni Xiaolin ay tuluyan ng bumigay. Isang bagay lang ang natira sa isip niya, tapos na sa wakas. At pagkatapos, dahil hindi na niya kinayang dalhin ang katawang isinagad ng higit pa sa limitasyon nito, nagdilim ang paningin niya at napabagsak siya sa lupa. At sa huling pagkakataon bago siya tuluyang lamunin ng kawalan ng malay, isang ideya lang ang pumasok sa naglalaho niyang isipan. Hindi pa rin tapos ang misyon na marating ang safe zone. Pagkatapos ay tuluyan na siyang nahimatay at ang huling nakita niya bago siya balutin ng dilim ay ang bakas ng pagpapanik sa mukha ni Gu Xiaoyu habang tumatakbo papalapit sa kanya. Lumipat ang eksena sa loob ng conference room ng mga instructor sa Dawn Academy. Mabagal na tiningnan ng Head of Admissions ang lahat ng naroon bago magsalita sa malalim na boses. Ipagpapalagay ko na nasuri na ninyong lahat ang mga resulta ng freshman test ng inyong mga klase. Kung ganon, ibibigay ko na ang pangkalahatang buod bilang Head of Admissions. Ngayong taon, nakatanggap ang Academy ng kabuang 1,360 na mga freshman na hinati sa 12 klase para sa entrance test. Narito ang breakdown ng kabuang evaluation. 560 rank, 450 rank, 200 rank, 83 rank, 83
at 52 arang. Bahagya siyang tumigil, bahagyang tumataas ang boses niya. Karagdagan pa, 15 ang kabuang bilang ng mga estudyanteng nakatanggap ng S-rank evaluations. Nang inanunsyo iyon, napuno ng ingay ang buong conference room. Para makatanggap ng S-rank evaluation, kailangang tapusin ng isang estudyante ang lahat ng 3 gawain at makaligtas sa buong proseso. Ganyan kalakas ang mga freshman ngayong taon. Ganun ba talaga karaming mga likas na magagaling na estudyante ang na-produce ng batch na ito? Hindi nagtagal, isang instructor ang ipinagmamalaking nagdeklara, may 2 talentadong estudyante sa aming klase ngayon. Agad na sumabat ang isang babaeng instructor sa tabi. Mayroon ding 2 sa amin, kaya lang kapwa sila rank. Muling nagsalita ang head of admissions. Pagkatapos ng pinal na beripikasyon, nakumpirmang may 13 talentadong estudyante sa mga freshman ngayong taon. Ito ang pinakamalakas na freshman class na nakita natin sa nakalipas na 10 taon. Matapos marinig iyon, si Qin Xuan na lang ang natitirang nakaupo roon habang tahimik na isinusumpa ang kanyang malas. Wala ba talagang kahit isang talentadong estudyante sa class 7? Pero noong sandaling iyon, biglang nilingon ng head of admissions si Qin Xuan at mumiti ng bahagya, "Little Qin, kahit walang talentadong estudyante sa inyong class 7, nakapagtala naman ito ng 2 bagong record sa eskwelahan." Nayanig ang buong katawan ni Qin Xuan at nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Mabagal na nagtaas ng isang daliri ang direktor. Una, nag-produce ang isang klase ng 2 walang talentong estudyante na kapwa nakakuha ng S-rank evaluations. Para sa ikalawa, binasag ng klase ninyo ang all-time freshman record ng Dawn Academy para sa pinakamataas na intelligence stat, at kasabay nito, nagtala rin ng bagong record para sa pinakamababang kabuuang attributes. Ang mas nakakatuwa pa, ang 2 magkasalungat na record na ito ay galing din sa parehong 2 estudyante ng class 7 nyo. Ang mismong 2 nakakuha ng S-rank evaluation sa test. Ang ganitong kakaibang pangyayari ay nakakuha pa ng atensyon ng punong guro. Nang mga oras na yon, opisyal nang nagwakas ang entrance test. Ang bawat estudyanteng nakaligtas ay na-teleport pabalik sa orihinal na testing ground. At kasabay nito, bawat isa sa kanila ay nakarinig ng personal settlement notification sa kanilang isipan. Narinig din ni Xiaolin ang parehong easy system broadcast sa kanyang tainga. Pangalan, Xiaolin. Misyon na marating ang safe zone na kumpleto na. Misyon na pumatay ng 5 goblin na kumpleto na. Misyon na patayin ang Goblin King na kumpleto na. Ibinigay na ang reward para sa comprehensive evaluation. 40 merit points, 800 exchange points. Nakatitig sa settlement panel sa kanyang harapan, gulat na gulat si Xiaolin. Hindi niya inasahan na magiging kumpleto rin ang misyon niyang marating ang safe zone. Lumingon siya ng kusa para tingnan si Gu Xiaoyu na nasa tabi niya, at sa pagkakataong iyon, naintindihan niya. Siguradong siya iyon. Matapos siyang mawalan ng malay, tiyak na binuhat siya nito papunta sa safe zone. Sakto naman na may isang babaeng tumatakbong lumapit ng masigla. "Xiaolin, ang paghanga ko sa'yo ay parang ilog na walang katapusan, parang baha na hindi mapigilan. Kung hindi dahil sa inyong dalawa, siguradong hindi ako makakakuha ng A-rank na evaluation." Nahihiya niyang kinamot ang kanyang ulo, pero masyado pa rin akong mahina. Sa huli, natumba rin ako ng aftershock ng boss. "Siya nga pala, tinalo niyo ba talaga ang Goblin King pagkatapos nun?" Bahagyang tumango si Xiaoling at kalmadong sumagot. "Talaga? Mga baliw kayong dalawa." Nakatayo sa malapit, nagpakawala ng malamig at mapanghamak na singhal si Wang Dalan nang makita niya ang eksenang iyon. Sinuwerte lang sila. Kung hindi siya kumapit sa binti ni Gu Xiaoyu, ang isang taong may stats na tulad ng sa kanya, ay siguradong namatay na ng daan-daang beses. Pero noong sandaling iyon, biglang lumapit si Gu Xiaoyu, ang mga mata niya ay nakatitig ng mabuti kay Xiaolin. "Xiaolin, gusto kitang makausap ng sarilinan tungkol sa nangyari sa laban na yon." Hindi nagtagal, pumunta silang dalawa sa isang tahimik na sulok malayo sa iba, at si Xiaolin ang unang bumasag sa katahimikan sa pagitan nila. "May utang na loob ako sa'yo para sa safe zone mission. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko yon makukumpleto." Nanatiling kalmado at walang emosyon ang boses ni Gu Xiaoyu tulad ng dati. Pareho lang tayong nakinabang. Tinulak niya pa itaas ang kanyang salamin gaya ng nakagawian niya. "Kung hindi mo na-interrupt ang skill ng Goblin King sa tamang oras at gumawa ng pagkakataon para sa akin, hindi ko magagawang ibigay ang huling tira." Sa loob-loob niya, hindi napigilan ni Xiaolin na bumulong sa sarili niya na ang babaeng ito ay nakakatakot dahil sa sobrang talas ng isip. Pagkatapos ay iniangat ni Gu Xiaoyu ang kanyang mga mata at tumitig ng diretsyo sa kanya. "Sa kasalukuyang best stats mo, imposibleng ma-interrupt mo ang isang exclusive skill ng boss. Kahit ano pang sikreto ang itinatago mo, wala akong balak na alamin pa yon ng malalim. Pero kung may magtanong man tungkol sa nangyari, itatago ko ang sikretong yon para sa'yo." Nang marinig yon, nakahinga ng maluwag si Xiaolin at taos-pusong nagpasalamat sa kanya. Nilabas ni Gu Xiaoyu ang kanyang identity plate. "Napansin ko na ang system na naka-built-in sa plate na ito ay parang may communication module. Ano kaya kung i-add natin ang isa't isa bilang friends? Mas mapapadali nito ang mga bagay-bagay kung kakailanganin nating kontakin ang isa't isa mamaya." Nang sabihin niya yon, sabay nilang binuksan ang kanilang mga system interface,
at mabilis na kinumpirma ni Xiaolin ang friend request na ipinadala ni Gu Xiaoyu. Nang mga sandaling iyon, ang dumadagundong na sigaw ni Instructor Qin Xuan ay umalingaw-ngaw mula sa hindi kalayuan. Lahat ng mga estudyanteng nakakuha ng frank evaluation sa entrance test, dalhin nyo ang mga sarili nyo sa entrance at pumila na kaagad. Para naman sa iba, tigilan nyo na ang pagtayo dyan na parang mga tanga. Paganahin nyo ang inyong mga smart map navigation system at dumiretso sa Central Training Ground. Pagkatapos isigaw yon, tiningnan ng kanyang matatalim na mata ang mga tao at mabilis na napako kay Gu Xiaoyu. Gu Xiaoyu, halika rito saglit. Habang pasimpleng sinusundan ng tingin ang nangyayari sa gawin ni Qin Xuan, tahimik na nanghula si Xiaolin sa kanyang isipan. Tinatawag ba ng instructor si Gu Xiaoyu dahil sa kanyang rank evaluation o may napansin itong ibang bagay? Hindi nagtagal, nagtipon-tipon na ang lahat ng mga freshmen sa Central Training Ground. Nakatayo sa karamihan, hindi napigilan ni Xiaolin ang mapasimangot. Kung ganito karaming tao ang biglang mawawala sa totoong mundo ng sabay-sabay, hindi kaya ito magdulot ng matinding gulo. Habang iniisip niya yon, nakabalik na si Gu Xiaoyu mula sa gawin ni Qin Xuan. Mahinang nagtanong si Xiaolin, ayos lang ba ang lahat? Bahagyang tumango si Gu Xiaoyu. Ang mga sikretong kailangang manatiling nakabaon. Wala akong sinabi ni isang salita. Nang mga sandaling iyon, kumalat ang pagkakagulo sa mga tao, maghiwa-hiwalay kayo. Pumila kayo ayon sa klase. Tigilan niyo ang pagsisiksikan ng ganyan. Pagkatapos noon, isang binata ang naglakad paakyat sa platform at malakas na nag-anunsyo, "Kumusta, mga bagong estudyante? Ako ang presidente ng Student Council." Nadelay lang ang punong guro dahil sa isang mahalagang bagay kaya mahuhuli siya ng kaunti. Hanggang sa makarating siya, hayaan niyo akong salubungin kayong lahat sa ngalan ng akademya. Pero bago pa man siya matapos magsalita, isang nakakabinging ugong ang biglang sumabog sa kalangitan at ang nakakayanig na tunog na iyon ay agad na umagaw sa atensyon ng lahat paitaas kung saan makikita ang isang totoong dragon na umiikot sa ibabaw ng training ground. Diyos ko, isa yung totoong dragon. Agad na nakaramdam ng matinding takot ang mga freshmen, at ang pag-ungol ng dragon na yumanig sa buong paligid ay nagpabato sa marami sa kanila at hindi na makagalaw. At nakaupo ng mahigpit sa likod ng dragon ang isang matandang lalaking may maputing buhok. Siya ay walang iba kundi ang punong guro ng Dawn Academy. Nang makita ito, ang presidente ng Student Council na nakatayo sa gitna ng platform ay biglang nakaramdam ng pagkaasiwa at nagmamadaling lumapit. "Punong guro, hindi ba't masyadong magarbo ang pagdating nyo?" Agad na pinanlislisan siya ng mata ng punong guro nang may nakabukol na pisngi at suminghal. "Sa tingin mo ba ginusto kong sumakay sa higanting butiking to para magpasikat? Kararating ko lang galing doon. Naghahabol ako sa oras. Kaya wala akong magawa kundi ang magpabuhat sa bagay na to." Sinong mag-akala na sa pagbalik nito sa eskwelahan, ay masyado siyang na-excite at sinimulang takutin ang mga estudyante ko. Kung susubukan niya pa uling gawin to, babalatan ko siya at gagawing sofa ang balat niya. Pagkatapos pagalitan ng dragon, humarap na sa wakas ang punong guro sa mga freshmen sa field. "Nirepaso ko na ang mga resulta ng entrance test ngayong taon. Sa pangkalahatan, masyadong kahanga-hanga ang inyong kakayahan." Gamit yon, dahan-dahan niyang iwinagayway ang staff sa kanyang kamay at nagcast ng voice amplifying spell. Sa isang saglit, ang kanyang malalim at makapangyarihang boses ay kumalat sa buong field. Ayon sa tradisyon, dapat akong magsimula sa pagpapakilala, pero iniisip ko na. Sa ngayon, hindi ang pangalan ko ang pinakamahalaga para sa inyo. Alam ko na marami sa inyo ang dinala rito ng naguguluhan at ang ilan sa inyo ay nakaladkad pa rito ng labag sa inyong kalooban. Galit kayo, hindi ba? Itinaas ng punong guro ang isang kamay at itinuro ang head of admissions na nakatayo sa likuran niya. "Kung may galit kayong gustong ilabas, ibaling niyo sa kanila. Ang admissions department ang may kagagawa ng lahat ng ito. Kailangan pa talaga nilang magpadala ng mga acceptance letters sa alanganing oras. Mamaya, maglalabas ako ng bagong patakaran. Mula ngayon, sa umaga na gagawin ang mga gawain sa admissions. Malas talaga ang mang-istorbo ng tulog sa gitna ng gabi." Agad na nagtawanan ang mga freshman sa ibaba, at tuluyan din gumaan ng kaunti ang mabigat at nakakakabang atmosfera. "CJ, tama na ang pagbibiro. Ngayon, sasagutin ko ang dalawang katanungan na pinaka-nagpapagulo sa isipan nyo. Sino nga ba tayo? At ano nga ba ang ginagawa natin dito? Makinig kayong mabuti, mga kabataan mula sa lumang mundo." Umalinggaw ang kanyang boses na may taglay na matinding otoridad sa buong paligid. "Tayo ay mga kolonisador. Ang mundong ito ay tinatawag na planetang Norma, o ang tinutukoy rin nating bagong mundo. At ang natatanging layunin ng Dawn Academy ay hubugin ang pinakamahusay na hanay ng mga kolonisador. Ang Norma ay ang bagong mundo na inyong tatapakan at ipaglalaban. At ito rin ang magiging larangan ng digmaan kung saan nyo itatayo ang inyong hinaharap na kaharian." Nang sandaling iyon, tumayo ang prinsipal sa ibabaw ng plataporma, at ang kanyang boses na may taglay na nag-umapaw na puwersa ay nanatili sa hangin. "Nagtapos na ang ordinaryong buhay nyo nang punitin nyo ang admission letter na iyon. Mula sa araw na ito, ang ilan sa inyo ay maaaring maging mga general na mamumuno sa mga hukbo at sasakop sa mga bagong lupain.
Ang ilan ay maaaring maging mga maalamat na salamangkero na naghahanap sa katotohanan at kumokontrol sa mga batas ng mundo. At ang ilan pa sa inyo ay maaaring maging mga pinuno na magtatatag ng kaayusan sa bagong lupaing ito. Kapangyarihan, kaalaman, otoridad, at kahit pa immortalidad. Ang lahat ng kayamanang mayaalok ng bagong mundo ay malayang magbubukas sa harapan nyo. Pagkatapos bitawan ang mga salitang iyon, biglang nagbago ang tono ng prinsipal. At ngayon, inaanunsyo ko ang huling bagong patakaran. Sa lumang sistema, mahigpit na ipinagbabawal sa mga first-year student na pumasok sa bagong mundo. Ngunit simula sa batch nyo, ang top 3 students sa comprehensive exam ng first-year semester ay magkakaroon ng karapatang makapasok ng maaga sa bagong mundo. Agad na nagbago ang mukha ng Student Council President at nagmamadaling lumapit upang pigilan siya. Principal, nakasalalay po rito ang kaligtasan ng mga freshman. Pakiusap, isipin niyo po itong mabuti. Ngunit tinignan lamang siya ng principal nang may nagbabantang tingin. At sa iglap na iyon, tila nahulog sa isang nakakapasong lamig na kailaliman ang Student Council President. Tumulo ang pawis sa kanyang mukha, at agad niyang ibinaba ang kanyang ulo upang yumuko. Patawad sa aking pagkakamali. CJ, tama na ang satsat. Tapos na ang pagtitipon na ito. Ipinatong ni Xiaolin ang kanyang baba sa isang kamay, unti-unting nakunot ang kanyang noo. Masyadong kakaiba ang naging reaksyon ng President kanina. May nakatago kayang kaparusahan sa likod ng bagong patakarang iyon. Ngunit mabilis niyang inalis iyon sa kanyang isipan. Ano man ang nakatago sa likod ng patakarang iyon, ang pinakamahalaga ngayon ay samantalahin ang lahat ng inaalok ng akademi at palakasin ang kanyang sarili sa lalong madaling panahon. Nang sandaling iyon, umalinggaw ang boses ni Qin Chuan mula sa di kalayuan. Hoy, Shaolin, lumapit ka muna rito sandali. Humakbang palapit si Shaolin at nagtanong, Instructor Qin, ano po ang kailangan niyo sa akin? Huminga ng malalim si Qin Chuan at walang magawang ikinaway ang kanyang kamay. Ayon sa mga patakaran, ang may pinakamagandang performance sa entrance test ang siyang magiging class monitor. Ngunit diretsahang tinanggihan ni Gu Xiaoyu ang trabahong iyon. Kaya natural, ikaw ang sasalo nito ngayon. Tinitigan niya si Shaolin, hindi pangkaraniwan ang seryosong tono nito. Makinig kang mabuti. Ang pagiging class monitor ay may kasamang karagdagang merit points, mas magandang alokasyon ng resources, at ilang eksklusibong pribilehyo. Para sa isang pinakahuling nilalang na tulad mo, hindi lang palamuti ang mga ganyang bagay. Ito ay tunay na magsasalba sa'yo. Maliwanag. At tatagal lamang ang posisyong ito hanggang sa comprehensive exam na magaganap 3 buwan mula ngayon. Pagsapit nyon, kahit gusto mo pa, hindi na ito mapapasayo. Iyon lang. Automatikong ipapadala sa'yo ang freshman handbook at ang smart system guide. Pagkasabi nyon, tumalikod na si Qin Chuan at umalis na ng walang ano-ano. Natulala si Shaolin sa kinatatayuan niya at puno ng pagkalito. Pagsapit niya sa dorm ng mga freshman, naisip niya na may ganoon palang mga benepisyo ang pagiging class monitor. Tinatamad na nakaupo ang senior na in charge sa check-in sa likod ng desk, na inuulit-ulit ang mga patakaran ng dorm sa parang robot na tono. Nilalock ang mga pinto pagsapit ng alas 7 ng gabi. Nagbubukas ang mga ito ng alas 6 ng umaga. Mababawasan ang merit points kapag nag-overnight sa labas. Maliwanag. Ngunit nang kunin niya ang identity plate ni Shaolin at makita ang impormasyon doon, bigla siyang sumigla. Hala, Junior. Ikaw pala ang class monitor para sa mga freshman ngayong taon? Nakakabilib. Isang walang magawang ngiti ang ibinigay ni Shaolin. Isa lamang po akong pansamantalang acting monitor. Huwag ka nang magpakumbaba. Walang nagiging class monitor na ordinaryo lang. Agad na umiti ng napakatamis ang senior na naging dahilan para magmukha siyang ibang tao. Halika, personal kitang sasamahan para kunin ang mga gamit mo at pumili ng kwarto. Lihim na namangha si Shaolin. Masyado namang madrama ang pagbabago ng ugaling yon. Ang mga school uniform ay may color coding batay sa taon. Kaming mga second year ay nakasuot ng asul, at kayong mga freshman naman ay berde. Habang nagsasalita siya, inabot niya ang mga gamit kay Shaolin. Sa kanya itinulak upang buksan ang pinto sa isa sa mga kwarto ng dorm. Sayo ang kwartong ito. Isang pribadong single room na inilaan para sa class monitor. Lahat ng ordinaryong freshman ay nananatili sa mga double room. Ibinalik niya ang identity plate kay Shaolin at maingat siyang pinaalalahanan. Kakailanganin mo ito sa paglabas-masok ng mga dorm, pagbili ng mga gamit, at pag-sign in sa mga klase. Itago mo iyan at huwag na huwag mong iwawala kahit ano pa ang mangyari. CJ, ako nga pala si Zhang Tingting. I-add natin ang isa't isa bilang kaibigan. Kung may hindi ka maintindihan mamaya, kahit sa pag-aaral o pang-araw-araw na buhay, maaari kang magtanong sa akin anumang oras. Matapos ipaliwanag ang lahat, umiti si Zhang Tingting at kumaway habang paalis. Class monitor na junior, mag-isip kang mabuti pagdating sa pagpili mo ng mga kurso. Habang nakatayo roon, tahimik itong pinag-isipan ni Xiaolin. Nang marinig ni Zhang Tingting na siya ang class monitor, ang ugali nito ay biglang naging sobrang asikaso. Marahil may kinalaman iyon sa lahat ng mga pribilehiyong binanggit ni Qin Chuan. Hindi na mahirap makita na napakatindi ng pagkakahati ng antas sa loob ng akademi na ito. Sa huli, ang lahat ng bagay dito ay nakadepende pa rin sa lakas.
At ang pinakamahalaga para sa kanya ngayon ay asikasuhin muna ang pagpili niya ng kurso. Pinindot niya ang course menu sa kanyang identity plate. At nang makita niya ang siksik na listahan ng mga klase doon, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Sobrang dami naman ito. Kailangang tapusin ang required courses kahit anong mangyari. Bukod pa roon, kailangan pa niyang pumili ng isang foundational combat course at 3 foundational attribute courses. Pero mabilis na pinakalma ni Xiaolin ang sarili niya. Marami nga talaga ang mga klase pero nasa kanya ang top student. Ang kanyang base attributes ang pinakamalaking kahinaan niya, kaya kailangan niyang pataasin ang kabuuang kakayahan niya sa pinakamaikling panahon. At ang doubling passive learning efficiency na bigay ng top student ang pinakamalaking alas niya. Para sa combat course, madaling matutunan at sobrang versatile ng basic swordsmanship. Mapupunan ng basic physical training ang kahinaan niya sa survival, habang mapapataas naman ng basic meditation ang mental strength at konsentrasyon niya. Hindi nagtagal, kinumpirma na ni Xiaolin ang lahat ng klaseng plano niyang kunin. Kinabukasan, sa loob ng basic swordsmanship training grounds, paulit-ulit na winawasiwas ni Xiaolin ang espada niya para hasain ang fundamentals. Patuloy na umaalinggaw sa isip niya ang notification na Basic Swordsmanship Experience Plus 2. Humihingal siya habang patuloy na inaayos ang paglabas niya ng puwersa. Medyo magkatulad sa ilang bagay ang mga hampas ng long sword at saksak ng short sword, pero ang tunay na lakas nito ay nagmumula sa baywang at core, hindi lang sa pulso. Hinigpitan niya uli ang hawak sa hilt, inayos ang ritmo ng paghinga niya, at unti-unting bumilis ang pagwasiwas niya habang nagiging mas tumpak ang mga galaw niya. Basta't lubos niyang mamaster ang mechanics ng force, mas bibilis pa ang espada niya. Pagkatapos lang ng 1.5 oras na practice, umabot na sa level 3 ang basic swordsmanship niya at tumaas pa ng 1 point ang strength attribute niya dahil dito. Sa tulong ng top student, inabot lang ng kalahating oras para umakyat mula level 1 hanggang level 2 at 1 oras lang para maging level 3 mula level 2. Talagang doble ang bilis ng pag-level niya kumpara sa isang ordinaryong tao. Sa kabilang banda ng training ground, bumagsak na sa sahig ang iba pang mga freshman at napapadaing sa hirap. Diyos ko, ayoko na. Bibigay na ang mga braso ko. Kapag humampas pa ako ng isa, seryoso mababali na to. Tiningnan ni Cheng na, ang third-year senior na pansamantalang nagtuturo ng basic swordsmanship, ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga freshman sa field at palihim na napaismid. Mas malala pa sa inaasahan niya ang foundation ng batch ngayong taon. Sa ganitong klaseng level, naglakas loob pa silang mag-sign up sa klase. Tapos bigla siyang sumigaw sa matinis na boses, makinig kayong mabuti. Bago matapos ang klaseng ito, walang pwedeng umalis hanggat hindi umaabot sa level 3 ang basic swordsmanship proficiency nila. Pagkabitaw niya ng mga salitang iyon, halos maiyak ang mga freshman. Hindi na sana natin pinili ang klaseng to. Isang tunay na demonyo ang senior na to. Para itaas ang basic swordsmanship mula level 1 patungong level 2, kailangan mong humampas ng walang tigil ng kahit 3 o 4 na oras. Aabutin ng buong araw para mapaabot to sa level 3. Hindi kami mga superhuman. Paano naman magiging posible yon? Pero habang sunod-sunod na umaalingaw ang mga reklamo, isang boses ang biglang umugong at bumasag sa ingay. Senior Cheng na, umabot na po sa hinihingi niyong level 3 ang skill ko. Ayon sa course system, magsisimula na po ang susunod kong klase, ang basic meditation. Pwede po ba akong umalis ng maaga at pumunta sa susunod kong klase? Pagkarinig doon, mabilis na lumingon si Cheng na sa nagsalita, puno ng hindi makapaniwalang tingin ang kanyang mga mata. Unang araw pa lang ng eskwela at hindi pa nga umaabot sa 2 oras ang unang klase. Tapos sinasabi mo sa akin na na-train mo na ang basic swordsmanship mo hanggang level 3. Niloloko mo ba ako?